So what's up mga kumagain, back ang inyong online judge. Wala na ba kundi Judge Jinan. Okay guys, sabi ko kagabi dun sa review natin sa October 6 threat, hindi ko alam kung ano yung in-next kong re-reviewin. Hindi ko alam kung mag-ubusin ba natin yung mga pending sa flip top, sa Motus, 'di ba? Hindi ko pa alam. Pero nakapag-decide ako na tapusin muna natin, ubusin natin muna yung mga hindi pa natin na-review, hindi pa natin na napapanood na battles dito sa PSP. Kasi pag check ko, ang dami pa eh. Yan, isa tong PSP Gapo. Tapos meron pa atang hindi pa ako napapanood sa mga previous events nila sa Cavite, sa Cebu, hindi ko pa ata natapos 'yon. Basta marami pa. Sa QC, hindi ko pa natapos yun. Meron pa tayong Daddy Jody. Tsaka Manda Baliw. So, hindi ko pa napapanood ulit. 'Di ba? Kasi, ulit. Kasi yung Manda Baliw tsaka Daddy Jody, napanood ko yun ng live eh. Kaya sabi ko ulit. Okay? So, ngayon, tapusin natin muna yung mga battles sa PSP bago tayo mag-move sa flip top. Kasi, uploading na yung Isa Buhay second round. So, ngayong araw, August 8, uploaded na yung Slackon vs Raffian. So, may tatlo pa tayong aantayin na battles dito sa Isa Buhay sa second round bago natin reviewin yung second round na yun, okay? Then, siguro sa tingin ko siguro makokompleto yung Isa Buhay second round ngayong August. So, ngayong August din natin may lalagay yan dito sa channel natin kung hindi pa ako loaded, no? Pero so far, uunahin ko muna yung PSP. Then, tignan natin kung ano yung in-next natin after natin matapos lahat ng vids na hindi ko pa napanood dito sa PSP. Okay? So, ngayon, Target versus Zendlook. Kita nyo naman. So, hindi ko maalala kung sino yung panalo dito kasi alam ko, syempre, lumabas yung poster nito na may cross out na. So, hindi ko alam kung sino yung panalo. Nakalimutan ko na. Alam ko nakita ko yun, pero nakalimutan ko na kung sino yung panalo. Okay, so yun. Huwag natin patagalin to. Target versus Zendlook. Gusto ko rin siya mapanood kasi first time kong ma-judge si Target. First time ko siya mapapanood na bumatel. At first time din niya dito sa channel natin. Si Zendlook, ilang beses na natin na-review yan. Alam na natin yung estilo niyan. So, yun. Current versus legend na tong battle na to. So, yan. Huwag natin patagalin. Let's go. Sa bangil! Sakbangan na! Pagpasensya. Check. Lapin mo sa akin Pasensya niyo yung boss ko kasi inuubo ako pero hindi yung magiging dahilan kung ano man. Baka lang kapusin tayo. Okay, game! Tama-tama, Olonga po ang venue. Alam niyo sa manlulupig ako'y di pasisiil. Ito ba inyong napipisil? Katangahan yan, marireveal. Lamuntong hinain kahit ako'y nagpipigil. O panalo na tayo dahil sa Gapo ay merong AC Mill. Okay. 2010, ang unang battle ko sa flip top. Target versus Look. Bitin daw sa ending yung unang aklat, kaya ito na yung second book. Mananabas ay pinabalik kasi nga raw ay merong crook. Target yung papas lang na tulang mapapa second look. Okay. Kung fuck hyperbole, I ain't gonna send Look para lang patayin sa sulatan tong kung waring best book. Knockout to isang punch o Donaires left hook. Kung black. So, sayang hindi ko alam yung battle ni Target dun sa sinasabi niya 2010 na debut battle sa flip top. Hindi ko kilala yung look na yun. Pero kung yung base sa delivery niya, based dun sa kung paano niya ginamit yon, ang ganda no? Kasi kung debut battle niya sa flip top is Look din yung pangalan. Tapos yung pagbabalik niya sa battle rap or battle scene, Zendlook ulit. So kumbaga rookie days niya ulit, no? Sa ibang liga naman, no? Kasi bumalik siya. Tapos Zendlook ulit yung pangalan. So classic lang na angulo sa sarili sa battle, 'di ba? Kung fuck hyperbole, I ain't gonna send Look para lang patayin sa sulatan tong kung waring best book.
Knockout to, isang punch o Donaires left hook. Kung block na yung C, yan na yung end look. Alam ko gasgas na ang referensyang badang. Malamang X na yan. Kaya lang Lucas na naman. So pangalawang beses na yan. Malakas ba ang enerhiya? Pues yung lakas may expelled. Power of 2, energy. Kaya lumabas yung MC squared. Okay. 9 years akong di bumabattle. Sabi nila kalawang pagpagin. Pagkat mahusay daw tong batang kailangan paslangin. Pero wala na akong gustong balikan sa tunggalian. Pero kung balian, dapat magdagdag ng tapang. Ganitong isasalag na harang, ito'y basag-basag na kalang. Pag hinabalos kita ng tubo, yun yung pagpagkalawang. Okay. O, kalawang. Teka lang. May naisip lang ako, kaya agarang nahinto. Nahambalos ko na to, nalimutan ko, di pala kinakalawang ang ginto. May kumatok sa aking pinto. Kaya aking pananahimik nagambala. May nag-aasta daw demonyo sa mundong to nananalasa. Peking papuri at tinatabasa. Mga tao sa Olgad, tiwalag ang sampalataya. Pues ibabalik ko ang tiwala. Mga pamangkin, wag mabahala. May tiyong bahala. Kaya yung na dumating ay bahala. Kaya anong ilalaban ito? Yung malademonyong gibberish? Ito godlike yung creation para Book of Genesis. Isang malaking putarages. Isang malaking putarages sa mga imahinasyon mong pinagsasasabi. Sari-saring elementong pinagmamalaki. May engkanto, impacto. Yan mga linya niya sa battle. Kala mo may napapuzzle? Dito mo tinatakal yung napapanood mo sa Nat Geo at Discovery Channel. Ano? Ancient Aliens, Hollow Earth, Agartha, Illuminati, Egyptians, Sumerians, Olgad, Anunnaki. Ano, nakilala? Nakilala kang tanga. Pues sa yung bara tabi-tabi, mga tinitinda nito, hati-hati. Kaya maliit yung market, ini-store mo, sari-sari. Sari-sari. Tapos di ba, minsan nagiging mythical beast to, para yung utak typical maplis mo. Panggap kang halimaw sa lyricismo, o mismo, sa lyrical niya, beast to. Kaya nga lumutang sa Pinas kasi plastic yung kalipso. Pati mga espiritu, pinalalabas niya sa akda. Tinawid yung kalangitan para sa lupa di mabangga. Nakapaglakbay na daw sa kalawakan. Yan ang madalas niyang katha. Nalimot mo yung universe. Di ka pa nga nakakalabas ng bansa. Di ka pa nga nakakalabas ng bansa. Kaya ito tanginan to si Kulot. Feeling astronaut. Feeling astronaut. Pinaglololo ko kayo nito. Tuwan-tuwa naman kayo. Ngayon eto, yung kamatayan na ang karet sa leeg mo nakasabit. Alam mong kahibangan kung balak sa akin makalapit. At kahit yung katauhan, ikay magsasampung palit. Paghakbang mo, pugot ulo, kaya yung look, karet. Olo karet. Hibang, baliw, patay na to sa first try. Secondly, babarilin pa kita sa noo. Makakita ka ng multo, ngayon nilagyan kita ng third eye. Diba? Ako yung kuyang naurat. Ako yung kuyang naurat sa mga banat mong kunway mahiwaga. Walang puntong parirala. May katulong na diwata. Sa mga lumang kasabihan nakakulong tong binata. Nagbabala na si kuya, hindi pa rin naniwala. Mapa-underground o mainstream, nag-aabang pati bata. Kung kailan ba babalik, Mr. P? O push, maniwata! O wala bang konekta? Baliw nga yung puta. Kaya wasak tong psycho na tumira kay kuya. Round 1, Zen Look, let's go! Okay. So, ang hirap ng round 1 ni Target kasi technical, no? Ang dami niyang ginamit na references doon na para sa akin is ineffective for Zenlook, 'di ba? Ito ano na lang, reference niyo na lang, no, para mas maintindihan niyo ako. For sure naman napanood niyo yung mga laban ni Zenlook sa flip top, 'di ba? Sige, sabihin natin yung pinaka classic na battle ni Target ay ni Zenlook na lang. Harlem versus Zenlook sa ano ba 'yun?
Sa Isabuhay ba? Hindi ko na maalala kung sa Isabuhay yun. Pero, tama. I think sa Isabuhay nga yun. O, tama, sa Isabuhay. 2020. 2021. Kasi, naging J-Block versus Zenlock yun eh. So, yeah, I think, kung di ako nagkakamali, Isabuhay yun. Sabihin natin, gawin nating reference yung Zenlock versus Harlem. Even natalo si Zenlock doon. So, gawin nating reference. Yung mga banat ni Target doon, kasi ni sorry. Yung mga banat ni Harlem doon sa laban nila ni Zenlock, 'di ba? Parehas naman silang si Harlem tsaka si Target, para sa akin may slight may pagkakaparehas sila. Slight similarities sa style, yung pagiging technical, 'di ba? So, gawin nating reference 'yon. Si Harlem, nakapag-generate siya, nakapag-set up siya ng mga malalakas na punto, na suntok para kay Zenlock, 'di ba? Sobrang dikit ng battle na 'yon. I think 'yon, 4-3 kung di ako nagkakamali Pero basta dikit yung battle na 'yon. So, ang punto ko lang is yung estilo ni Harlem against Zenlock is naging effective siya dahil sa mga napili niyang references at mga angulo laban kay Zenlock. So, yun yung punto ko. Dito kasi sa ginawa ni Target sa round 1 niya against Zenlock, feeling ko hindi ganun ka-epektibo yung mga napili niyang angulo at mga references na ginamit niya. So, ayun lang, ganun lang kasimple. Kasi, sabi ko nga sa inyo, even natalo si Harlem dun sa laban nila ni Zenlock, makikita mo yung effectivity ng ginawa ni Harlem doon. Dito kasi kay Target, yes, kababalik lang niya sa battle rap. Andun yung ring rust kung tawagin. Pero still, maraming nagbabalik sa hip hop or sa battle scene na matatagal din, pero still nakuha nila pa rin yung yung momentum nila. Dito kasi sa round 1 ni Target, para sa akin is hindi niya ganun na-generate yung momentum. Yung references medyo flat, 'di ba? Flat, ineffective talaga yun para sa akin. So yun, Zenlock, pakinggan natin yung round 1 niya. Nabubusog ang araw sa mga tulakong mataimtim. Nagugutom ang gabi kaya kumakagat ang dilim. Mga linya mo at ideya, mga salitang walang... Doon pala, umpisa natin ulit. Nagugutom ang gabi kaya kumakagat ang dilim. Ito ang angas nun. Zenlock, let's go! Nabubusog ang araw sa mga tulakong mataimtim. Nagugutom ang gabi kaya kumakagat ang dilim. Mga linya mo at ideya, mga salitang walang nakikinig. Huwag ka na makipagpangil sa pangil. Mas dapat mo itikom ang iyong bibig. May nakapatong daw na pabuya. Ako'y mangangaso para sa pera. Asinta kay Target. Ngunit sabi ko ay teka, masyado kang sinauna at nakita ko ang pruweba. Yung mansanas na nasa ulo mo meron ang kagat ni Adan at Eva. Naiintindihan kita. Gusto mo pang ipilit at isugod to. Pero paano ka sasabay sa akin kung mahina na tuhod mo? Piniga ko aking utak, mga ideya dalaw-dalaw. Ikaw ang ginawa mong paghahanda sa akin ang mag-live ng araw-araw. Hahalukatin ko mga mali mo, alanganin ka't patay. Ako'y magmemekaniko, madudumihan aking kamay. Hukayin ang kadiliman, ipipinta ko sa aking obra. Anino niya gawin kong sining, malael gama pinumbra. Resulta kay patay, iaabono ka sa lupa, sa Bisaya, di na ka magdugay. Parang matres ng mga lola, di na to magkakabuhay. Paano pa ako maniniwala sa pangitain mo at mga simbolo? Binansagan siyang old god, tinanggap niya naman yung titulo. Mala Isaya 44:9 lang sa kapitulo. Kasi ignorante lang ang sumasamba sa peking Diyos at peking idolo. Mga ideyang tumutusok sa utak mo ipapagilas. O puro tinik sa ulo, mistulang corona de espinas. Sa stilong tradisyonal mo'y hindi na ako natangay. Yang sinauna sa pagdaloy na parang balanghay.
Tapos na ang iyong mundo, yan ang dapat mong malaman. Parang planetang Pluto, malayo ka na sa kasikatan. Ako may abilidad at merong husay, yung talento ay normal. Animoy ginamot ng shaman, yung paggaling ko natural. Ngayon nakakita ka ng bagong mga ngaso sa hilaga. Itong dayo na binatang nagpasabog ng hiwaga. Tigatugis ng payaso sa Parnaso at Hiraya. Alay ko sa tao ang dala ko na magarbo at mayabong talinghaga. Walang ideya at kathang isip, walang wika literal. Kumpara sa obrang gumigising pero simple minimal. Lumalabag sa ihip naratibong kritikal. Siya'y basura lang sa sining at hindi ko similar. Tinatakwil ka na ng laro, naliligaw ka na ng tema. Sinusuka ng kultura ang nagpapalamon sa sistema. Pasalamat na lang kay GL kung bakit nagka-hype pa to. Kung di tinawag mga old gods, walang may pakialam sa'yo. Lakas din ng trip ni Phoebus, nakakabaliw, nakakaulul. Magde-display ng kalansay na nahukay sa baul. Mali ang inyong akalang siya'y nabuhay at bumangon. Hinuhukay lamang ang mga ninuno upang ilipat ng kabaong. Oruhoy! Round 2 target, let's go! Oy, what a ender What an ender para kay Zendlook, no? Pero yun, isa sa mga nagustuhan kong linya ni Zendlook yun, yung ender niya. Sabi ko nga sa inyo, ender is a very important part ng bawat rounds, di ba? Ilang beses ko na yun sinabi sa inyo. Yun, going back, siguro, yun, parehas silang technical. And hindi ko na to iisa-isahin, papanoorin na lang natin yung bawat rounds nila, then magre-react tayo kung may mga lines sila na pasok para sa atin. Pero so far, ang masasabi ko doon, yung round 1 ni Target, sobrang ineffective talaga para sa akin. Siguro, yung iba doon naiintindihan ng ibang nanonood. So, meron tong 853,000 views. So, for sure naman dyan, yung iba dyan is nakagets dun sa mga verses ni Target. Pero sa akin, ako hindi ko masyadong nagustuhan yung timpla, yung dating ng round 1 ni Target. So for me, bigyan natin ng 7 points si Target doon. Kay Zendlook naman, sabi ko nga sa inyo, gawin nating reference yung laban ni Harlem kay Zendlook or ni Zendlook kay Harlem, 'di ba? Kasi ang ganda talaga ng palitan ng mga salita doon, di ba? And masasabi ko doon, kaya ako sinasabi sa inyo na yun yung gawin nating reference kasi yung battle ni Harlem tsaka ni Zendlook, parang doon sa round 1 na pinakita ng dalawang NC, parang ganun din di ba? Mas mas effective lang si Harlem that time kasi ang ganda ng mga napili niya. And ayun yung pinupunto ko naman sa battle na to ni Target kasi kung si Harlem is nakapag-generate siya ng ganong kalakas na mga linya ng mga punto, 'di ba? Alam ko kaya rin ni Target pero sa pagkakataon na to ineffective yung mga napili niya. Then kay Zendlook, ganun pa rin syempre kung sino si Zendlook na nakilala natin at napanood natin sa Flip Top, mga salawikain, ang ganda ng umpisa niya, 'di ba? Na nagugutom ang gabi kaya kumakagat ang dilim. Putan, lupit nun. Tapos yung ender, ang ganda ng umpisa, ang ganda ng ender, no, na hinuhukay lang yung mga ninuno para ilipat ng kabaong. So ang ganda rin nun. Tapos yung gitna niya, although hindi ako masyadong nag-react doon, pero yung linis, yung mga punto, since salawikain nga yung sabi nating left field ba yung tawag dun sa style ni Zendlook. So, diba? Technical, lyrical, pero para sa akin parehas man sila ng pinakitang performance. Para sa akin hindi sila A-game, pero masasabi ko na mas effective, mas may tumatak si Zendlook na mga linya dito compare kay Target. Sabi ko nga sa inyo, yung ender ni Zendlook, okay yun, solid yun, pati yung umpisa niya, ang ganda rin. Then sa gitna, hindi ko na isa-isahin pero may mga nagustuhan din ako doon. So yun, para sa akin, bibigay ko to kay Zendlook sa round 1, 8-7. Putang inang pagmumukha yan, nakakairita. Bakit ganyan yung ilong mo, parang laging sisinga? Lalabanan mo ako sa ganyang bara sa Tagalog? Kala mo, lusot?
Anong masamang hanging nagbulong sa'yo? Utot? Ha? Look, bago ka magpanggap na mala professor sa letra, isoli mo muna yung mga polo ni Mayor Atienza. At Repa, ito para sa'yo ay tulong na pyesa. Sawa na yung audience sa yung tumubong ideya. O di ba? Putang inan to, paulit-ulit, meron pang kabundukan, kagubatan, at kung ano-ano. Kung yung ibang MC nang dadamay ng asawa, ito pati paru-paro. Kita nyo? Pati paggamit ng English rhyme sa battle, tinira niya. Di ba sa ibang laban mo, nagbibisaya ka pa? Pag ikaw pwede, leche para tao, pasikatan. Look, ang paggamit ng ibang wika ay hindi kapintasan. Ang English ay universal language, kaya huwag ka masyadong sensitive. Kailangan niya ng mga Pinoy para maging globally competitive. May rules na ba? Look, pinagbawal mo na. Ha? Ano gusto nyo? Gangstahin ko na? Pag di kita nakalkula, tangina mo, dadamsahin kita! Pero ako iba. Kung Taglish, double meaning na agad pag ginusto kong pambulabog. So if see him on fire, sinusunog ko sa Tagalog. Ito'y dayong tinawag, tangan mo sulo o malabong liwanag. Sa pambato sinabak tong palalong inamag. Wala tong hinagap, pagdaong binabag, sa kabaong nilatag. Sinilab ko tilagak, panggatong kinalap, tupok nagabo o maghapong sinalab. Lalim Hindi nun na to sagpangan. Ito'y pupog na paglapa, pansunog talata. Ika'y nalunod sa akala na mga panlunod mong hiwaga ang magpapaluhod sa tala. Barang mo'y pantasyang pampatulog lang ng bata. Ito ang malaparusa para nalukob ka ng gaba. At sa lalim ng Tagalog, ako'y nagtutunog banyaga! Kala yata. Lalim. Utang ina, lakas ko magpa-fluctuate. Kahit mga guru mo sa Pilipino, pag narinig ako mapapa-Google Translate. Ganyan gumamit ng Tagalog look. Hindi kailangan ng engkantada, idiota. Para magmukhang matindi, pinapasidhi mo yung idioma. Ngayon ibubulgar ko mga pantangamong tirada. Pag binato mo ako ng bato, babatuhin kita ng tinapay. May palamang granada. Balak mo maitim? Sa akin di gagana. Siya daw liwanag sa dilim. Gago, River Maya. And speaking of River Maya, kailangan mo ng himala. Pag ako gumamit ng metaphor at simile. Head turner, yung ulo mo gagawin kong LC. 214 na balisong ang itatarak ko kay Kaslo. Vocal cords mo, isasalak sa kong bamboo. O tagas at dugo sa katawan. Mistulang gripo yan. Patay. Dahil pag ako na blanco, look, magiging rico yan. Ayos yung reference niya dun, ha? Tsaka, ang galing, no? Gumamit siya ng ganong reference, tapos, parang may pagka-horror core, no? Kaya na pa rin target yung ganong klaseng, elements ng battle rap, no? Galing! Nagustuhan ko yan. Ito, nagugustuhan ko yung round 2 ni Target, ha? O ayan, sabi niya sa isang laban, sabi niya kay Elvis, makikita mo ako sa ibabaw ng kabaong mo, nagbabanat ng buto. Utang ina mo, sobrang basic. Nagbabanat ka ng buto, ano ka, orthopedic? Utang ina, sino sa inyo? Bukod sa pusupultorero, sino sa inyo ang pupunta ng sementeryo para magbanat ng buto? O wala. Utang ina, sambas itong pinagkukukuhang pwesto ni Arik. Nagbabanat ka ng buto, gago, trip yun ng adik. Tapos bigkas niya sa lihab. Lihab, yung apoy, lihab. Utang ina mo, sarap mong parehab. Ay pagkakaulaga na re, sa amin yung gayaan binabange. Pero ngayong gabi itatabi yung mga demonyo at diablo mong ini-introduce. Huwag mo nang ipagmalaki na yung nanay mo ginahasa lang ng incubus. Sulat mo ba ay venomous? Fake yung mentulus. Ito resback ng old god, plague sa Exodus. Round 2. Gago, nariplan ng incubus. Gago, target to. Gago. Kakanood ko to na, kakapakinig ko to sa kay Sir Neb, eh. So sa mga nakikinig ng horror story dun kay Sir Neb, no? Yung ano bang pangalan ng page niya?
kalimutan ko na anong pangalan ng page niya, basta si Sir Neb na narrate na mga horror story. Ayun, doon ko nalaman yung Incubus. Ginarip na Incubus ang puta. Okay, mas malakas tong round 2 ni Target. Ayun, gaya nga nasabi ko sa inyo, hindi ko na iisa-isahin kasi masyadong malawak, masyadong malalim yung mga ginagamit na salita ni Target dito. So ano na lang ang gagawin ko na lang dito is expression dun sa pinakitang performance ni Target. So ayun, round 1, sabi ko nga sa inyo, nakulangan ako dun. Pagdating sa round 2, mas umangat kasi kahit papaano may mga tumatak na linya, may mga effective na linya na si Target sa compare sa round 1 niya. Yung round 1 niya kasi buong round 1 talaga from start to finish sobrang plain para sa akin at hindi naging ganun ka-epektibo laban kay Zenlook eh. Pagdating sa round 2, naging okay yun. Sabi, yun nga, isa sa mga tumatak sa akin yung nanay mo nirep na ng Incubus, yung Liab, Rehab, ano yun? Liab, sarap mo pa Rehab. Ano pa? Marami pang naging marami pang linya si Target dito na para sa akin naging okay na tumatak. So ayun, diamak na mas malakas to itong round 2 compare sa round 1 niya. Pero so far pakinggan natin si Zenlook, and gaya ng judging ko sa Target, expression na lang din yung sasabihin natin sa magiging round ni Zenlook kasi alam naman natin yung estilo na ito ni Zenlook, left field, so matalinhaga talaga. Pero tignan natin, pakinggan natin kung may mga maintindihan tayo, mag-explain tayo doon. Zenlook, let's go! Isang nakatatanda na Diyos kontra sa isang karaniwang tao. Nasa mataas na estado ang kanyang antas pati ang ranggo. Ako'y nasa talampakan lang, pero walang kaso at malinis, pagkat ayon din sa alamat ay nasa paanan lang ang kahinaan ni Achilles. Sabi ni Phoebus, Zenlook, may old god na humihingi sa'yo. Sabi ko, bakit? Si GL nagtatawag sa inyo, ba't sa akin ka lumalapit? Kunwari, liderato o maasta ka lang, Borge. Kung usapang veterano, mas may dating pa si Japorms. Bago na yung meta, basahin mong mabagal. Estudyanteng nabuntis yan ay huminto sa pag-aaral. Umaasa na lang sa hype kasi wala na yung galing. Baing nabuntis huminto yan sa pag-aaral. Ayos na ano yun, no? Ganda ng reference niya kasi alam naman natin, 'di ba, huminto nga si Target sa battle rap, 'di ba? Galing nung pagkaka-compare niya doon. Ayos talaga si Zenlook, gumawa ng mga ganitong klaseng linya eh. Bago na yung meta, basahin mong mabagal. Estudyanteng nabuntis yan ay huminto sa pag-aaral. Umaasa na lang sa hype kasi wala na yung galing. Parang karterong na disgrasya, yung sulat walang dating. Dating OG, dating alamat, yan ay wag mo nang hanapin. Babalik lang ang mga gintong araw sa mga kanta ni Imelda Papin. May talinghaga, may komedya, may anggulo at rap skill. Pag ikaw naghuhurado, pumupuntos ka sa tumbling. Gago. Di ako speed rapper, yan ay di ko forte, pero pag ulo mo'y aking pinaikot, tawagin mo akong twistero. Aabante sa sagasa, aabante lang senyor. Parang bahay aliwan kasi bawal ang minor. Tulak arangkada, tunay na makulay kadabara. Dating makupad na ngayon may mga sungay na mahaba. Malamusang sa paggapang, pagsagupa, pagsagasa. Gulat lang ang mama. Mga pusa't mga tupa, mga tutang nasa gubat pasabugan ng granada. Tang ina mo. Bungad na may buhat abakada na may kusang pagsambulat paglathala. Handog ko sa kupal makaluman na pagunat ng katana. Walang kupas ang Makata na may bumbap na kasama. Ulat masagana, Dagi, what's up? sulat na may sukat basta lukas, malasultan na may sundang mapangsugat na sandata. Utang ina mo. Nakamulti, hayop. Ginulat ako ni Zenlook doon. Nakamulti, hayop. Ang galing. Upal makaluman na pagunat ng katana. Namadak lang sulabante lang senyor. Parang bahay aliwan kasi bawal ang minor. Tulak arangkada, tunay na makulay kadabara. Dating makupad na ngayon may mga sungay na mahaba.
malamusang sa paggapang, pagsagupa, pagsagasa. Gulat lang ang mama, mga pusa't mga tupa, mga tutang nasagupat pasabugan ng granada. Galing gagi. Bungad na may buhat abakada na may kusang pagsambulat paglathala. Handog ko sa kupal makaluman na pagunat ng katana. Walang kupas ang Makata na may bumbap na kasama. Ulat masagana, sulat na may sukat basta lukas, malasultan na may sundang mapangsugat na sandata. Galing. Grasya, kulang sa pagkasya. Mga bungang nasa utak, malaubas lang ang lasa. Nasabugan ka ng tsansa na sa ulap na tamasa. Sa aking puro imahinasyon ay may nakuha siya't nabasa. Akala niya matatalo niya ako at yan ang una niyang pantasya. Ay! Estupido't hangal sa akin kay Iwan, pagkat ikay mal-edukado sa modernong panitikan. Yang talino niya tuyo at yang isip niya tigang. Yang utak mo parang madre, hindi na nadidiligan. Gago. Laway ko asido, nakakapasong mahawakan. At kailangan pa kitang duraan, para matanggalan ka ng kalawang. Di tayo magkadugo, pero dito malalaman. Tong matanda ay sisipain, meron na akong lolo sa talampakan. Sa karunungan may karera, tumatakbo hanggang sa dulo. Sa katangahan ay naabutan itong huminto sa pagkatuto. Nagpapanggap ka lang na agila kung saan sa syudad may palakpakan. Hindi mataas ang lipad mo, sadyang mababa lang ang kapatagan. Gagawa ko ng apoy at may liwanag na papatong. At ang buto ng mga ninuno ang gagamitin kong panggatong. Ako na bata, ikaw na manong, ikaw na unang magsulat. Alam mong di ka tatalab sa akin sa bara, kaya dinaan mo na lang sa panunumbat. Round 3, target! Let's... To be honest, ginulat ako ni Zenlock dun sa multi na yon kasi round 1 niya, wala naman siyang ganun karaming multis eh. 'Di ba? Or kung meron man hindi ko napansin yon. Pero dito sa round 2, doon niya nakuha yung pinaka-momentum niya. Ang galing kagi, ang galing talaga na itikita nyo naman, 'di ba? Inulit ko pa yung start ng kung saan nag-start mag-multi si Zenlock. Kasi ang angas talaga nung pagkakatahi niya doon. Alam mo yon, yung pagkakatahi niya doon sa mga salita na yon. Nadagdagan pa ng intense delivery, well performed, 'di ba? Ang galing, kaya ang sarap pakinggan kasi kung paano niya sinulat ng ganun kaganda, naging plus factor pa kasi na-deliver niya rin ng ganun, ng maayos at maganda, no? Para sa akin, doon nakuha ni Zenlock yung momentum at iwan si Target sa part na yun. Although mas naging malakas yung round 2 ni Target, pero I think round 2 ni Zenlock powerful, sobrang powerful nun. So I'll give it to him sa score na 10-8. Malayo eh. So akala ko, to be honest, kung naging kaparehas ni Zenlock yung round 2 niya dun sa round 1, I think itatabla ko pa yun eh. 'Di ba? Kasi para sa akin yung round 1 ni Zenlock versus sa round 2 ni Target, magka-level yun para sa akin. Then habang nag-spit si Zenlock, so parang nakapag-set ulit ako na baka bigyan ko na lang ng 9 points si Zenlock dito kasi para sa akin mas effective and mas maganda yung pagkaka-perform niya dito. Pero nung nag-start mag-multi si Zenlock, ibang usapan na yun. Malupit, nagustuhan ko yun, and ang ganda rin ng mga idiomatic references. So yun, I'll go with Zenlock sa 10-8 na score. So ayan, 8 and 10, 18. Si Target naman meron siyang 7 and 8. So 15. Hindi pa naman huli ang lahat, kaya pa to. 18 to 15, rounds 1 and 2. Zenlock, round 3. Let's go! Utang ina. Sinasabi mong kapatagan, nakala mo matalas. Saan kayo nakakita ng kapatagang mataas? Tulong guys ang putang inan to.
Kumandukan yung gago pag mataas. Hindi yung kapatagan. Longis ang puta. Noon pa mang wala ka pa, andyan na si Keja, Ilaya, si Kial at iba pa. Yung niyayabang mong lyricismo, ginaya mo ng illegal, tang ina ka. Alam niya na lahat ng battle rap enthusiast na merong sentido kumon. At yung dikit-dikit na tugmaang Tagalog gago, estilo ko yon. So bukod sa paru-paro at gamo-gamo, ano ba ang naiambag ng weakling na to? Kung yung ginagawa mo ngayon, nagawa ko na yan 10 years ago! Anong bago sa'yo? Boy, baka sakaling may chance, pinaglumaan ko na yang sinasabi niyong advance. Ayos yun. Yung nakaraang ako'y napag-iwanan ba sa makabagong panahon? Yan ipamamatay sa'yo. Dahil kailangan ko pang huminto ng 9 na taon para makasabay kayo! Ayun, magandang punto yun. Yung nakaraang ako ang hinaharap mo. Kaya di na dapat tanungin kung may time difference pa ba to. Pagkat nonsense na ang presence mo, ngayong present na ako! I own this bitch. At ako na rin ang pupuksa. Yung bit-bit mong palaso, ito yung tamang pagtudla. Masakit bawat tugma, tila patalim sa iyong buka. Ikaw, isa ka lamang sa malimbungan ng tinanim ko na punla. Todo mang sumpa o kung may agim at isagad, walang silbi ang pagsabad sa propesiyang nalahad. Ang pagbabalik ng Panginoon may kahilingang natupad. Itong mga Diyos-Diyosan sa eksena magsisilbi lang alagad. Diyos-Diyosan, Alagad, okay. Puta. Galing nun. Mga putang tampalasan na akala'y maglalampasan sa sining ng balagtasan, walang awang paghahampasan. Sa aming pugad nag-angkas, nang umusat nag-angkasan, sa aming pugad nag-angasan, mga gutom sa palakpakan, gutom sa karangalan, pues muling mararanasan na sa gutong malipasan. Ikaw ay ipalamang na tinahip ko sa bigasan. Ngayong Diyos ang kinalaban ay dagling malilinawan na mali ka ng akala na ang Diyos ang kaligtasan. Tama na, patay na yan, gaggers. Anong tama na? Tapos dito mo ako yayabangan? Dito mo ako yayabangan ng mga papel na pinipilas? Gago. Mataas na ang bituin ng rap battle sa Ano yun? akala na ang Diyos ang kaligtasan. Tama na, patay na yan, gaggers. Anong tama na? Tapos dito mo ako yayabangan? Gago. Dito mo ako yayabangan ng mga papel na pinipila? Epic. Dito mo ako yayabangan? Dito mo ako yayabangan ng mga papel na pinipilas? At taas na ang bituin ng rap battle sa Pilipinas na tipong sa lirisismo, ikaw ang pinakamatikas. Huwag kang feeling superstar, gago. Hindi ka Adidas. Panahon lang ang lilipas, hindi ang talino. Hindi tayo magkaantas kaya mali ka ng focus. Mabait lang tong si Pibus, binigyan ako ng bonus. Pero buenas ka pa din. Itong battle kinasa. Pinatulan kita kahit hindi ka kilala. Totoo naman, di ba? 6 na taon na siya sa battle. Hindi mo ba nabamalayan? Sa iyong mga kasabayan, ikaw yung nasa laylayan. Kaya yung sakit na feeling magaling, abay malalayan. Ako unang taon ko pa lang, nagmarka na sa kasaysayan. Yan ang katunayan ng ating diferensya. Huwag mo nang hagilapin. Pero pagpasalamat mo pa rin, panonoorin tong battle natin. Dahil sa akin! Tangina. Ito nagpapanggap na propeta, pinakita ko lang na fake. For the audience, for the fans, for the scene, and for your sake. At abuloy ko na to sa pag-attend ko sa iyong wake. Look, kaya nawalan ako ng preno, binigyan kita ng break. Galing. Pero lahat ng makaka-witness, mapapa-fact shit all night. Kasi automatic headshot pag ang target on sight. Oh. Pero short range daw ang pwesto. Well, it doesn't matter. Shotgun ang gagamitin para utak mag-splatter. Aalingaw nga sa mga tenga parang putok ng antimatter. Itong binigay na bonus, o ayan na, nag-unleash scatter. Minsan na naginip tong si Tanga.
kung saan daw siya ay, sa kanyang panaginip, siya ay sumikat, nakilala ng lahat, pangalan kalat na kalat, binansagan siyang old god, sa battle rap naging alamat. May sariling bahay, maayos na pamilya, at may mga negosyo. May magandang buhay, nagkapera, at magagarang oto. Ngunit nagling naputol ng magising mula sa panaginip niyang dekalidad. Ang masakit nung look, yung pinakamaganda mong panaginip, yun ang aking realidad. Oy. So anong ilalamang mo sa akin? Kung laman ng pinakamaganda mong panaginip, nagawa ko ng kuhain. Kaya ikay palpak ang kayabangan, ikay sadlak sa kabulaanan. Hindi to punchline, iho, ito'y sapak ng katotohanan. At yung pagyabong ng eksena, walang dapat ipagdamot. Pero wag nyo ko yayabangan na mga hindi nyo naabot. At ito aking sagot sa mga katanungan ng mga batang makulit. Ngayong bumalik na yung old god, sasamba ka na ulit. Round 3, Zenlook, let's... Okay, yung round 3 ni Target. Ang ganda ng graph ng performance ni Target para sa akin kasi round 1, nag-start siya sa sabi nating mahina or weakest round ni Target yung round 1. Pagdating sa round 2, umangat. Pagdating sa round 3, umangat palalo. So, ang ganda ng graph na pinakitang performance ni Target. Hindi siya nag-focus dun sa round 1 niya, hindi siya nag-focus dun sa round 2 niya. Instead, hinihigitan niya yung bawat performance niya sa bawat round, no? Round 1, inangatan niya yun sa round 2, then sa round 3, inangatan niya yung round 2. Ang galing. So, ang ganda ng mga punto na ginawang reference or ginawang angulo ni Target dito kay Zenlook na pasalamat ka, tinanggap ko yung battle, tapos yung kaya ako nawalan ng preno kasi binigyan kita ng break, although gasgas na yung ganong linya. Ano pa, yung pasalamat ka, papanoorin pa rin yung battle natin dahil sa akin. Tas yung estilo mo, pinaglumaan ko na yan, ginawa ko na yan 10 years ago. Ako yung, ito yung mga sinasabi ko, itong mga linya na sinasabi ko, ito yung mga quotable, diba, sobrang dami. Ako yung hinaharap mo, 'di ba? So parang ganon. Yung panaginip mo, yung pinakamaganda mo panaginip, realidad ko lang. So ayun, ang daming quotable lines ni Target dito. Sabi ko sa inyo, kaya ni Target na mag-generate ng mga ganong klaseng linya. Ang ganda 'yon, malakas 'yon. Pero sorry. Yun, sabi ko nga, gaya nga nasabi ko sa inyo, 1, 2, 3 pataas yung performance. Pero tignan natin kung magiging enough ba 'yon sa magiging performance ni Zenlook. Pero para sa akin, kailangan niyang mas angatan pa or mas angatan din yung performance niya sa round 2 or angatan niya na mismo yung performance ni Target sa round 3. So let's go. Let's go. Yung dikit-dikit na tugma, sa kanya daw yun. Kung madali lang pala, ba't di mo gawin ngayon? Yun na yun, mahina talaga. Akala ko kalabaw lang ang tumatanda. Si Target din pala. Sinasabi mo di ko arok. Pumapangit, lumalayo. Sadyang malaki ating distansya kaya yung target lumalabo. Di ba ganong salbahe mga banat ko kanina? Di ba gaanong agresibo kaya akala mo mahina? Init ba'y maligamgam? Di pa gaanong pangtaboy? Ako'y nag-iihaw ng lechon kaya kinokontrol ko yung apoy. Makukuha ni Manong mula kay Lucas na tuso, luhang tumatagas mula sa nabutas na puso. Alamat na may pamagat, titulo pakita mo, pangalan mo mananabas, ba't di mo nalang putulin karera mo? Gusto niyang kalaban yung hari, ano ka kumpara doon tatang? Pag pinatulan ka nun, alam natin ikaw lang makikinabang. Si Luni gagatasan, peperahan yun yung pakay, parang katawan ni Kristo kasi gagawin niya daw tinapay. Sulat mga linya, mga barang binato. Malakas mong mararamdaman na parang silakbo. Primera klase dati pero matagal nang lipas to. Ikaw lang yung nagbabalik pero hindi yung edad mo.
Tipak na to't may hati, sibak na to palagi, itak ako may gamit, liyad sa kalipad, halasibat na dun sa hangin, silab na humahawi, liyab na lumalawig, revolusyon ang dinadaing aking iyak pang pugad lawin, tung matandang abusado tsak biyak ngayon sa akin. Ika'y pagpalain, mali yata na ginawa kang pain, at dinala sa pila sa pagitan ng tanawin. Kita sa damdamin, diwang alanganin, di lang gambalain, di na lang dakila na mahina, madali ka lang balian at wasakin. Biglang bahagian patalasin, ibang katangian sa pagsalin, di makadaplis ang mga tira at pahaging, kilaw ka't nakain, tinaga malalim, pinakamatalim, iwan kang may hiwa na sariwa pagkatila, bakampila na ang dilat mga pangil. Ang inang yan. May star power, baliwalayan para sa akin pang bugok. Parang supernova, may bituin na puputok. May alahas, may kwintas, relo marami yan. Di ko kailangan ng alahas, ako mismo yung kumikinang. Fuck! Ayos sana mga berso mo, kung di mo pinipilit mga bara. Sobrang dami mong mga sabit, parang babaerong may asawa. Mababang kapasidad, mapagmataas kung dumura. Parang malayang taludturan niya na hindi tumutugma. Bihira akong bastos, madalas magalang kaso. Pag ako namiloso po, maaalala mo si Tasyo. Bara mo kino-question, kasi nakapagtatakatsong. Linya mo bumabaluktot sa punto, ang resulta tandang pananong. Tapos na ang kanyang panahon, yakapin mo na nga yan. Wala ka ng bilang, parang kalendaryo ng Mayan. Matanda parang si Harlem. Wala ka ng bilang, parang kalendaryo ng Mayan. Angas din nun. Pagtatakatsong, linya mo bumabaluktot sa punto, ang resulta tandang pananong. Tapos na ang kanyang panahon, yakapin mo na nga yan. Wala ka ng bilang, parang kalendaryo ng Mayan. Matanda parang si Harlem. Pamilyar yung pangyayari, kaso resulta ng panalo, 5-0, wala nang hati. Judges. Pangil sa pangil. Tang ina. Okay. Ito to be honest, itatabla ko dapat yung round 3. Ito, ano lang, short comment lang, short judgment lang sa round 3. Kasi yung first 2 rounds, na-explain ko na yun sa inyo. So, wag natin ulitin. Pero itong round 3, to be honest, itatabla ko sana to. Sabi ko nga sa inyo, ito yung pinakamalakas na round ni Target. Kasi umulan ng mga quotable lines diba? Nabanggit ko na kanina. Then, round 3 ni Zenlook, ang tagal niyang makuha yung pinaka-momentum niya. Yes, namangha ulit ako dun sa pinakita niyang flow. Pero, yung flow kasi na pinakita niya dito sa round 3 is katulad ng nasa round 2 niya. So, kung paano niya dineliver yung round 2, yung mga multis niya dun sa round 2, ganun din niya dineliver dito sa round 3. So, parang naulit, 'di ba? So sabi ko, sige plus factor, pero feeling ko hanggang sa matapos yung round, itatabla ko na lang yung round 3. Pero alam nyo kung ano yung naging turning point? Yung sabi niya kay Target is marami yung about dun sa alahas, no? Yung hindi ko kailangan ng alahas, ako mismo yung kumikinang. Tangina, doon, yun ang turning point na sabi ko, fuck, hindi na to tabla, nakuha na ni Zenlook yung battle. So ayun, para sa akin doon pa lang nakuha don't get me wrong, nakuha naman ni Zenlook agad yung momentum niya dun sa mga multis, 'di ba, sa flow niya. Pero ako personally, since narinig ko na nga yun, yung ganong delivery sa round 2, hindi na ako masyado na hook up. Yes, sumabay ako doon, maganda yun, nalakasan ako doon, yes, pero ang pinaka naging turning point talaga dito is yung di ko kailangan ng alahas, ako mismo yung kumikinang. Yun talaga, sobrang tindi nun. So ayun, instead of supposedly tabla, bibigay ko yung performance na to, yung battle na to kay Zenlook sa all 3 rounds.
sobrang dikit ng battle, parehas silang technical, parehas silang lyrical. Ang pinagkaiba lang ng dalawa is syempre yung advantage din ni Zenlok sa pagiging active sa battle, and si Target naman inactive, 'di ba? Then ano pa, marami ding factors kung bakit lumamang si Zenlok ng ganong kalayo. Pero on paper, sa written, masasabi ko sobrang dikit talaga. Lumamang lang talaga si Zenlok dito in terms of effective punchline, effective haymakers, punto, performance. Yun yung mga nakita kong nilamang ni Zenlok. Okay? Kita nyo naman sa performance ni Target, may mga konting stutter, diba? So, ayun, 8-7 round 1, 10-8 round 2, 10-7 round, 8-7 round 1, 10-8 round 2, tapos 10-9 sa round 3. So, yung kay Target, sobrang paangat talaga. 7-8-9 yung naging score ko doon. So, that's 25, I think. 25 ba? 24, sorry. 7, 8, 15 plus 9, 24. So, 24 points para kay Target. Then, kay Zenlok naman is 8, 10, 10. So, that's 28. All 3 rounds kay Zenlok, 28 to 24, up by 4 points. Target versus Zenlok, ang mananalo. Sorry, naawa ko yung Target. Ulit pangil sa pangil. Target versus Zenlok. Ang mananalo ay magkakamit ng bonus na 30,000 pesos. Ang boto ng mga tagahatol. 4-1, panalo si Zenlok! 4-1, no? So, judges, off-cam ko siya papanoorin. Pero ayun, that's 4-1. Legend na yan, man. Salamat, pinatulan niya. Salamat sa Pidus. Yun, so all 3 rounds, Zenlok, sino kaya yung bumoto kay Target dito? And gusto ko siyang mapakinggan kung paano niya, ano yung mga point of views niya sa battle na to. Pero yun, gaya ng dati, off-cam ko na siya papanoorin. Okay? Kita-kits tayo sa K-Ram na battle dito sa PSP. Kamandag ba yung kalaban niya? Hindi ko na maalala. Basta yung battle ni K-Ram sa PSP Gapo. Okay? So yun, kita-kits tayo dun mga kumag. Wala na ako masyadong sasabihin pa dito. Grabe yung laban, technicalan, lyricalan. Pero yun, I think nasabi ko naman lahat ng mga gusto ko sabihin sa battle na to. So yun, sana nagustuhan nyo. Kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.